Ikaw ba ay bago pa lang sa photography? Or nagsisimula na sa pagiging isang photographer at mas gusto mo pang i-explore mabuti or i-improve mabuti ang iyong skills sa photography? Then, ang video na to is para sa iyo. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. This thing ain't working out. I think we need a new direction. You're at home in this small town, and I'm just feeling fenced in. No need to come. Hello, good morning. Welcome again to my channel, Studio Kit. So, katatapos lang natin mag-breakfast dun sa Mountain View Cafe. And today is nandito ulit tayo sa Don Salvador Benedicto for another Breakfast Sunday episode. For today's video is gala lang tayo sa Don Salvador Benedicto at saka maghahanap tayo ng mga site or mga site or mga possible na mga locations na kung saan pwede tayong kumuha ng mga pictures na pwede nating gamitin sa ating stock photography, na pwede nating i-post at saka pwede nating ibenta. So, yun yung mission natin today. It's either landscape ba yan, mga halaman, or anything na pwede nating tingnan na pwede natin siyang gamitin, pwede natin siyang kunan ng picture, tsaka ilagay sa ating stock photography site. So, yun yung mission natin today. So, tara, samahan nyo ako sa aking biyahe at saka maghahanap tayo ng mga magagandang location dito sa Don Salvador Benedicto. So, today is Sunday nga pala. So, marami tayong madadaanan today at saka makikita ang mga nagmumotor, nag-i-enjoy sa kalsada, mga riders together with their OBR na nagra-rides today dito sa Don Salvador Benedicto. So yun yung tingnan natin kung pwede tayong or magkaroon tayo ng chance na makakuha ng mga pictures ng mga motor or mga nagmomotor. So yun yung isa sa pakay natin today. So again, welcome to my channel, Studio Kit. Dito sa channel ko is pag-uusapan natin ang photography, motovlog, travel vlog, or kung ano-ano pa. At dito din sa channel ko, share ko sa inyo kung paano ako napunta sa mundo ng photography. So may mga tips din akong bibigay. Halimbawa, if ikaw ay gustong magsimula bilang isang photographer or gusto mong pasukin ang photography. So mamaya may bibigay akong 5 tips sa inyo kung paano simulan ang photography. Ayun, gamit ko ang aking Kimco Light 125 and then going tayo ng Bacolod City for another kumbaga is pasyal. So maghahanap tayo sa Bacolod City. Actually galing tayo sa San Carlos City. So punta na tayo ng Bacolod, maghahanap tayo ng mga magagandang spot na pwede natin gamitin para sa ating stock photo. Ang ganda ng location dito. So tingnan nyo. So mamaya pag-uusapan natin is about photography. So sa ngayon, hinto muna tayo dito at saka kunan natin ang picture to. Ang ganda eh. Wait lang. Ganda ng location dito. Yan.
Para siyang, para kang nasa forest. Yan, ganda. Para kang nasa forest, dumaan ka sa gitna ng forest na may kalsada. So, ang gandang tingnan niya. Yan. Yun. Okay na yan. Every time na napadaan ako dito, ang ganda talagang tingnan ng area na to. So, parang nakakabighani. Kasi parang nasa gitna ka ng forest, tsaka dumaan ka, di ba? Nagmumotor ka. Tapos ang lamig pa dito. So, iyan yung pag-uusapan natin today is about photography. So, kung kakasimula mo pa lang bilang isang photographer or mas gusto mo pang mas i-develop yung na-learn mo about photography, then may mga 5 simple easy steps akong ibibigay para sa inyo about photography. So number 1 is pinaka-basic. Learn the basics of photography. So ano ba yun? Ano ba yung mga basics ng photography? So number 1 dyan is learn the exposure triangle. Okay? Or exposure triangle. Yun yung mga settings ng camera mo na kung paano mo siya isi-set ng tama para makuha mo yung tamang exposure. Gamit mo dyan is yung shutter speed mo. Kung paano mo siya halimbawa, kung paano mo siya gamitin yung shutter speed mo in combination with your aperture settings at saka yung ISO settings mo. Yun yung tatlo pinaka-basic na dapat mong unang malaman para makakuha ka ng tamang exposure sa iyong pictures o sa pag-photograph mo ng isang bagay or isang lugar. Yung mga in-depth na tutorial niyan is nasa YouTube lang lahat. So nung nagsimula ako is YouTube lang lahat. During the time na nag-start ako sa photography, so nag-search lang ako ano ba yung mga basics or mga dapat na malaman about photography. So yun, nasa YouTube lang lahat yan, yung mga in-depth tutorials about basics of photography at saka exposure triangle. Number 2 dyan is yung composure or composition. Kung paano mo i-compose ang isang larawan, kung paano mo siya ilalarawan yung pictures mo. Halimbawa, kumuha ka ng isang picture and then yung subject mo, yung composition is paano mo or saan mo ilalagay yung subject mo. Sa gitna ba ng picture mo? Sa gilid ba ng isang picture? Or kahit saan. So, number 2 dyan is learn the basic composition. So, mga compositions is halimbawa tulad ng rule of thirds, negative space, leading lines, marami pa yan. So, yun, exposure triangle at saka the basics of compositions. So, yun yung unang steps na kung magsisimula ka pa lang sa photography is dapat mong malaman. Pangatlo is i-learn nyo rin yung mga basic functions ng camera nyo. Ano ba yun? Yung aperture settings, aperture priority, shutter priority, yun, yung mga programs ng camera nyo, i-learn nyo, i-explore nyo mabuti kung ano yung mga features ng camera nyo. DSLR man yan, mirrorless, or even smartphone. I-explore nyo munang mabuti. So, yun yung the basics of photography. Learn the basics of photography. Yun yung number 1 tip ko sa inyo. Number 2 is, sa lugar ninyo is hanap kayo sa community ninyo kung sino ba yung mga persons or mga tao or friends nyo na into photography din. And then learn kayo, sabay kayo mag-learn about photography. Or if ever na wala kang kakilala na nagpo-photography din, hanap ka sa community nyo ng mga club, halimbawa camera club or ano man yan. And then join ka sa kanila. Kasi yung mga taong yan is magaganda kasi kung nakahanap ka sa isang location or sa isang community nyo
na into photography din. Kasi ang dami mong pwedeng ma-learn sa kanila. Ang dami nilang, yung mga experiences nila, yung mga learning experiences nila is pwede nilang i-share sa inyo. So, yun yung kagandahan kung nakahanap kayo ng photography club sa community nyo, na pwede kayong mag-join sa kanila at pwede nyong ma-learn yung mga experiences nila. Kasi minsan sa isang community or sa isang club is nagsishare yan ng mga ideas kung ano ba yung mga learnings nila through their journey about photography. Same din yan sa nangyari sa akin na nung nag-start ako ng photography, after ko mat-take yung step number 1 na learning the basics of photography, naghanap ako sa community namin kung sino ba yung mga taong into photography. So, ang nangyari lang doon sa akin is, nung pumunta kasi ako sa isang lugar, which is the Baywalk, dito sa Bacolod City, is may na-met akong isang grupo, mga photographers din. And then, unang-una is nahiya ako lumapit sa kanila, and then but eventually sila mismo yung nag-invite sa akin, yung parang tinawag nila ako, and then yun, nagsimula na dun yung mga friendship namin, nag-uusap-usap kami about photography, and then ang dami nilang isinishare sa akin na learnings nila about photography. So sinishare nila sa amin yung ano ba yung mga experiences nila, ano ba yung magagandang na-learn nila about photography, and even yung mga lens nila, kasi at that time isa lang yung lens ko, which is 50mm. Canon pa yung gamit ko noon, DSLR. So pinahiram nila ako ng mga lens nila para ma-experience ko kung ano ba yung feeling, ano ba yung, para makita ko mismo ano ba yung halaga ng bawat lens. So tinuturo nila na ang lens na to is para sa ganito, ang lens na ito is para sa ganito. So ang dami kong learnings na nakuha sa kanila. Yun yung benefits na if ever makahanap kayo ng club sa community niyo, is marami kang matutunan, especially kung baguhan ka pa lang sa photography. So number 3 na tip na maibibigay ko sa inyo or mai-share ko sa inyo is apply what you have learned. So ang ibig sabihin yan, kung ano yung na-learn mo about the basics of photography, and then ano man yung nakukuha mong learnings about sa community nyo or sa club or sa mga friends mo na into photography din, then i-apply mo. Parang halimbawa, day off mo ngayon, so wala ka namang gagawin or di ka naman busy, then get out. Labas ka ng bahay nyo, dalhin mo yung camera mo, pasyal ka, and then learn. Lahat ng itinuro sa'yo, lahat ng mga na-learn mo during that time, i-apply mo. Halimbawa, namamasyal ka sa isang park, and then nakita mo maraming tao, then take photos. So, kung ano mo yung tinuro sa'yo, o kung ano mo yung mga na-learn mo from the basic, i-apply mo doon. So, kasi kapag hindi mo kasi parang ina-apply yung mga learnings mo or yung mga na-learn mo about basics ng photography, baliwala lang kasi kung hindi mo siya i-practice. So, in order for you na mas mag-grow yung learnings mo at saka mas maintindihan mo pa at ma-appreciate mo pa yung photography, get out and then i-apply mo yung mga na-learn mo from YouTube, from your friends, from the community, i-apply mo siya. And then, during that experience is may mali-learn ka. Halimbawa, makita mo sa picture mo, mali yung nagawa ko dito kasi ito yung naging settings mo. That is learning. So, ang dami mong makukuhang learnings because of that experience na lumabas ka sa bahay nyo at nag-take ka ng mga photos. So, for my tip number 4 na pwede kong i-share sa inyo is finding your voice into photography. So, ano ba ang ibig sabihin nun? Halimbawa, nakapag-learn ka na from the basics of photography, and then nakahanap ka na ng community na ang dami mong na-learn sa kanila kasi ang dami nilang sinishare sa iyo about their learnings and then experience, and then na-put mo na into practice kung ano man yung tinuro nila, kung ano man yung na-learn mo.
about photography, and then na-apply mo siya, and then ilang weeks ka na, ilang months ka na nagtitake ng photos, and then nag-enjoy ka na. So, tip number 4 is finding your voice. Ano ba yung finding your voice? Yun yung finding your niche. Ano ba yung hilig mo sa photography? Ano ba yung gusto mong i-focus about photography? Ito ba ay landscape photography? Gusto mo ba ng portrait photography? Gusto mo bang street photography? So ang dami kasing niche or ang dami kasing field ng photography na pwede mong i-learn. So pili ka ng tatlo. Ano ba yung mas nagugustuhan mo? So for me, halimbawa is nahilig ako nung nag-start ako ng photography is nahilig ako about product photography. So yun yung mga food, yun yung kahit bottle ng perfume nyo is pinipicture nyo, yung pagkain, pinipicture nyo, yun yung mga hilig ko. So yun yung pinili ko. And then second is yung portraits. Yung kumukuha ka ng larawan ng isang tao or sa isang model. So yun yung pangalawa sa gusto ko. And then pangatlo is yung landscape photography. Although si landscape photography is hindi ko masyadong na-practice. So yun yung suggestion ko sa inyo. After how many months or how many weeks kayong nag-study, nag-learn about photography, hanapin nyo kung ano yung gusto nyo about photography, ano yung gusto yung genre sa photography, and then doon kayo mag-focus at yun yung mas i-develop nyo, yung kung ano man yung gusto nyo. So, hanapin nyo kung ano yung genre na gusto nyo sa photography, and then focus kayo doon, i-develop nyo yun, and then learn, research, kasi ang photography is walang katapusang learning to eh. Walang katapusang research to eh. So, gusto mo talagang mas mag-improve ka about photography, then learn every day. Learn something from the expert. Ang dami nila, nasa YouTube lang lahat, nasa internet lang lahat. So, learn everything. Pili ka ng tatlong niche or genre na gusto mo, and then i-develop mo, and then research, keep on learning. Yun yung tip na number 4 na pwede kong ibahagi sa inyo. At tip number 5 na tayo, no? Andito na tayo, approaching na tayo sa Bacolod City. So for my tip number 5, after sa pag-learn nyo sa step number 1 natin, which is learning the basics of photography, and then after the second step or tip na which is finding photography club in your community, and then after applying all those learning and experiences nyo na nakukuha nyo sa community nyo, sa pagre-research nyo sa YouTube or sa internet about the basics of photography, and then after nyo na ma-put into practice yung mga learnings na yun, and then after nyo na makapili ng genre sa photography, kung ano man yung napili yung genre at saka dinevelop nyo siya, and then for the tip number 5 is gawa kayo ng portfolio nyo. So ano ba yung portfolio? Yung portfolio na yan is nandyan yung ano ba yung mga kuha nyo or ano ba yung series of photos na nakuha nyo upon developing your skills, which is photography, and then upon developing the genres na napili nyo. So, portfolio is a series of collections of your photograph. So, halimbawa niyan is halimbawa is on landscape photography kayo. So, may mga platforms na pwede nyo ilagay yung portfolio nyo. So, number 1 dyan is, the best dyan is si Facebook, and second is si Instagram. So, doon nyo ilagay yung portfolio nyo. Halimbawa kung nasa portrait photography ka, then lagay nyo dyan. Lagay nyo sa social media nyo. Yun yung magiging portfolio nyo for the meantime. Kung wala pa kayong website, so gamitin nyo muna yung mga social media accounts nyo. Gawa muna kayo ng Facebook page, gawa muna kayo ng Instagram. So
Tapos diyan niyo ilagay yung mga kuha niyo about photography. Kung landscape photography man 'yan, food photography man 'yan, or ano pa? Ano pa yung na-mention ko? Food photography man or landscape or portrait photography, even with wedding, kung kumukuha kayo ng wedding or kung gusto nyong pumasok sa wedding. So, yung wedding photography is, saka muna 'yan 'pag pag na-master mo na, yun yung mga basic ng photography. So, saka mo muna pasukin si wedding kasi ibang level na si wedding industry. So, yun yung 5 tips na pwede ko i-share sa inyo kasi yun yung I'm not an expert when it comes to photography. So, I'm still learning about photography. So, I've been into photography for almost 15 years. Sa ngayon is nag-focus ako sa wedding and events, lifestyle photography. So, yun yung mga na-learn ko for the past almost 15 years na experience ko about photography. So, unang-una is yung pinaka-basic talaga. Learn the basics of photography. Kasi yun yung simula ng journey nyo. Diyan magsisimula yung journey nyo. At saka diyan nyo rin mami-measure yung self nyo, yung patience nyo, yung perseverance nyo about kung kukontinue nyo ba si photography kasi it's a process of learning everything. So, learn from the basics, exposure triangle, basics composition, yun yung mga dapat mong i-learn talaga sa basic photography. And then number 2 is hanap kayo sa community nyo kung ano ba yung mga camera club na nandyan sa community nyo, or hanap kayo sa mga friends nyo kung sino ba yung nasa photography, and then sabay kayong mag-learn, sabay kayong mag-research. Okay? And then sharing kayo ng idea. And then experience, learn from your experience, learn from your mistakes. Kasi hindi naman agad-agad perfect yung mga pictures nyo eh. So, learn from that experience and then learn from the tips given by those people na nasa community nyo. So, learn from them. And then, kung ano yung learnings na nakukuha nyo, i-apply nyo. So, labas kayo ng bahay nyo, bitbitin nyo yung camera nyo, pasyal kayo, and then take photos. And then, learn from it. Learn from that experience. So, i-apply nyo kung ano mo yung mga learnings nyo, kung ano mo yung tinuro ng mga friends nyo, kaibigan nyo, or kung ano mo yung natutunan nyo sa YouTube, i-apply nyo dyan. And then learn from that experience. Kasi from that experience, may matutunan kayo. From that day, may makukuha kayong mga mahalagang bagay, and then take note of that. And then yun, hanapin nyo kung anong genre ang gusto nyo sa photography. It's either ba landscape photography, portraiture, portrait photography, product photography, food photography. So, hanapin nyo kung anong genre yung mas gusto nyo. Tsaka, doon kayo mag-focus, yun yung mga i-develop nyo. Yun yung mas pagtutuunan nyo ng pansin. Kumbaga, doon kayo mag-focus, doon kayo mag-research more, doon kayo mag-learn more. And then, right after na napili nyo na kung ano yung genre na gusto nyo, then build a portfolio. Kung ano yung mga series ng mga photos na nakuha nyo, ilagay nyo sa social media accounts nyo, sa Instagram nyo, sa Facebook nyo, and then para ipakita lang sa mga friends mo, sa mga kakilala mo, uy, I'm into photography na. I've been doing this since for like for example, for 2 years now, for 1 year na, and eto na yung mga kuha ko, and then I'm enjoying the process. Okay? Later on, there will be a series of, halimbawa, pag na-develop na masyado yung skills nyo, then dyan na yung papasok yung mga inquiries about photography. Halimbawa, nakita ng mga audience mo, nakita ng mga friends mo na you're into portrait, so dyan magsisimula. Halimbawa, baka malay natin, right after
1 year, 2 years, may mag-inquire na sa'yo, uy, how much ba yung family portraits or how much ba yung portrait photography service mo kasi gusto namin yung mga kuha mo. Huwag mong i-rush muna yung yung pasukin mo kaagad yung business ng photography. Number one lang dyan is establish mo muna yung self mo sa photography. And then, enjoy the process. Tsaka mo muna, tsaka na yung, yan, gusto mong pasukin kaagad or gusto mong magtayo kaagad ng photography business. Later on na yan, pag na-establish mo na na-establish mo na yung self mo at saka yung photography mo. Yung parang na-enhance mo na maigi yung mga skills mo sa photography mo. So, build portfolio, build. Practice, practice, practice. Kasi the more na mag-practice ka sa photography, the more na mas ma-enhance yung skills mo. And then, the more na ma-enhance yung skills mo, the better na magkakaroon ka ng magandang portfolio. So, enjoy lang the process and then keep on learning, keep on researching about photography and then enjoy lang yung process. So, yun yung 5 simple easy steps na pwede kong na ibahagi sa inyo about photography. And then, if nagustuhan nyo yung video ko ngayon, so, pahit like and subscribe. And then, palike na lang din po sa aking YouTube channel. So, hopefully is nag-enjoy kayo sa ating topic today. And then, maraming salamat if umabot ka sa part na to. Maraming salamat sa panonood. And then, yun. Ingat lagi. And then, see you in my next video. So, bago tayo umuwi sa San Carlos City is pasyalan muna natin ang isa pang lugar dito sa San Carlos na kung saan is may magagandang mga art. Hindi man siya art exhibit but mga magagandang art mural dito sa Bacolod City. So, pupuntahan natin ang Art District. Try natin kumuha ng mga magagandang pictures doon, pictures ng structures, ng murals, at kung ano-ano pang pwede nating kunan doon. So, tara, puntahan natin ang Art District ng Bacolod City. Ito yung Robinson's Place. Dito ako dati naka-assign sa aking dating trabaho. Parang under renovation yung Robinson's Place. Ano kayang tinatayo dyan? So, nagtrabaho tayo dyan for almost 5 years sa isang restaurant company. Bilang isang assistant restaurant manager bago tayo lumipat sa ibang company at saka tuluyang nag-resign and nag-focus sa photography. So, 4 years, almost 5 years tayo dyan sa Robinsons. So, andito na tayo sa Art District. Subukan nating makakuha man lang ng mga magagandang structures dito ngayon, or shall we say mga magagandang subject for our photography. So, park muna tayo dito. So, tingnan nyo, sa labas pa lang nakikita natin yung mga art or mga designs. Ganda ng mga designs dito. Seagulls flying overhead, and owls down in the sand, little crabs walking over our legs,
and we were together just like lovers should have been. Like the changing tides, you have changed your mind, and now you are no longer mine. But last summer you were